Good day mga boss. Andito na naman tayo para magbigay ng tip tungkol sa mga withdrawal pending sa Bingo Plus. Ayon dito sa aking research sa General Withdrawal Frequently Asked Questions, mayroon silang kasagutan. Diretso tayo dito sa tanong na, why is my withdrawal taking so long? Ang sagot ng Bingo Plus ay, please keep in mind that there are several factors that may affect withdrawal processing times. Here are some common reasons. So, ito yung mga dahilan nila kung bakit daw tumatagal ang withdrawal natin. Una, third-party processing times. Occasionally, delays may occur at the payment provider's end, such as bank or e-wallet service. Ito yung GCash, Lazada, and Maya Mini, which can affect the overall processing time. So, minsan daw, ang delays ay lumalabas doon sa mga providers, payment providers, kung saan natin i-withdraw yung pera natin tulad ng GCash. O, example lang ito, GCash, Lazada, Maya. Doon daw yung delay, hindi sa kanila. So, dito naman tayo sa pangalawa, scheduled maintenance. Payment providers frequently plan regular maintenance to ensure the security and modernity of the systems. Throughout these times, specific services such as withdrawals and deposits might experience temporarily unavailability or delays. So, isa pa daw na dahilan kung bakit ang delay o medyo may katagalan ng withdrawal natin ay itong scheduled maintenance ng mga payment providers. So, pangalawa yon. Sa pangatlong dahilan, verification process. We take your security seriously, which is why we have a thorough verification process in place. This step ensures that all transactions are conducted securely and that funds are transferred to the rightful account holder. So, binibigyan nila ng diin yung pag-verify ng account natin. Baka hindi ikaw yung nag-withdraw doon sa account mo. So, doon na lumalabas yung pagka-importante ng KYC. Sinisigurado kasi nila na yung transaction ay mapupunta doon sa tamang account holder. Hindi nila basta-basta agad nag-withdraw tayo ay papasok agad sa GCash account natin kung sa GCash tayo nag-withdraw. So, medyo may pagkukulag din sila kung sa ganyang bagay. So, next, payment method. The speed of a withdrawal often depends on the payment method you've chosen. So, isa pa pala itong payment method. Isa pa pala itong madalas na nagiging problema. Sabi ng Bingo Plus, bank transfer can take longer than using e-wallets or credit and debit cards. So, kung sa bangko ka daw mag-withdraw, papuntang bangko, ay mas matagal kaysa e-wallet. So, mas matagal pa kung sa GCash nga ay nadidili. Mas madidili pa daw kung sa bangko.
So next, withdrawal amount. Larger withdrawal amounts may require additional checks and procedures to ensure that the transaction security and accuracy. So isa pa daw ito, pag malaking halaga na yung wini-withdraw natin, mas lalong madidelay kasi parang may additional checks and procedures. So i-check nila ng mabuti at yung kung paano ibibigay sa'yo kasi malaki nga yung amount. Wala mang sinabi kung ano na yung malaki, kung 50,000 above o 20,000 above. Basta pag malaking amount daw, asahan mo na mayroon delay yan. So next, transaction volume. High transaction volumes, especially during peak times, can slow down processing. So dito medyo tama siya kasi pag nagkasabay-sabay yan sa peak times o sa tinatawag nating peak hours, sa daming transaction ng withdrawal, talagang mas lalong babagal yung processing dahil sabay-sabay yan eh. Kaya isa pa daw ito, transaction volume. Next, technical issues. Maintenance can involve updates or repairs to the systems and software that handle financial transactions. Sometimes unexpected technical issues can arise during this process, leading to the delays in processing withdrawals. So isa pa ito, pag nagkakaproblema yung system at software na humahawak or namamahala sa financial transactions, isa pa ito nakakapagbigay ng delay at napipinding yung withdrawal natin. Pero sa lahat ng nagko-comments doon sa aking video na pending sila, ang tagal, siguro ko na-receive nyo din kasi wala naman doon nag-comment na hanggang ngayon di ko pa nakukuha. Mas maganda siguro mag-comment kayo doon kung ilang araw nyong na-receive, bago na-receive yung withdrawals nyo, para naman magkaroon ng idea yung ibang kababayan natin na medyo nag-aalala sa withdrawal nila, para mabigyan sila ng kunting lakas ng loob pag sinabi natin after 3 days nakuha ko. At least man lang, kahit na tumagal siya, nakuha pa rin niya. Wala pa kasi akong nabasa doon na nawala na talaga. Kaya ulitin ko din yung tungkol sa KYC. Yun kasi isa sa pinaka-importante. I-kompleto nyo yun, lalo na sa mga first time na mag-withdraw. So dito patuloy akong nagre-research, lalo na itong katanungan na ito, na why is my withdrawal taking so long. Ito yung pinakamaraming issue doon sa Bingo Plus. Kaya kung gusto nyong malaman yung ibang issue ng Bingo Plus, abangan nyo lang iba kong mga i-upload. Pangalawang tip ko pa lang ito. Abangan nyo lang at patuloy ako magre-research para sa inyo. So hanggang dito na lang. Sana na nakatulong ito. Hindi kayo panghinaan ng loob na mawawala yung pera nyo sa Bingo Plus. Uulitin ko, ako ay hindi affiliated ng Bingo Plus. Naglalaro lang ako at nag-share aking kunting kalaman tungkol sa Bingo Plus.
sa pamamagitan ng pagre-research. So, thank you. Please, thumbs please paki-like ng video, paki-share na rin para malaman ng iba nating mga naglalaro sa Bingo Plus. Bye-bye.